Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si EL at welcome po kayo sa akin pong content ngayon. Ngayon po, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na meron na po tayong YouTube channel! Yes! EL Vlogs. Pakisearch nyo lang po. At siyempre po, batiin ko din po sa mga taga-TikTok yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito po sa Kuwait, no? At siyempre sa buong Middle East at gayon din po sa buong mundo. Yan, sa aking mga kapamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan, mga kakilala dyan po sa Pinas. Magandang araw po sa inyo. Again po, si EL po ito na nandito po ngayon sa Kuwait. Ayun, at siyempre meron din tayong FB page na nandito din ngayon na nanunood kayo sa EL Vlogs. Yes. Ayun. Ang content po natin ngayon ay tungkol po ito sa aking pag-o-audition. Yes! Magkukwento lang po ako sa inyo. Mag-share po ako sa inyo ng aking mga karanasan sa pag-audition sa T-Bon. Yes! Yon. Pero actually, ayun, unang-una guys, no? Ang T-Bon Production or T-Bon Kuwait ay meron po silang extension na Cinematic Kuwait. Yes, pero iisa lang po yan, ang dalawa na yan. At siyempre meron din pong Next Flick. Yes, iisa lang din po yan. Ito pong mga pages na ito, yan po ang mga nagpapatakbo sa mga artist. Yes, pero ang motherhood nila yung T-Bon at siyempre dito po sa T-Bon Kuwait ay ang pinaka-grandmother niya ay dyan po sa UAE. Sila po yung mga nagpo-produce ng mga artist o ina-acting nila yung mga reality na nangyayari sa ating buhay. At siyempre, sa huling istorya, meron po yan ibinibigay na moral lesson. Yung mga natututunan natin na dapat natin matutunan. Yun kasi yun yung pinakamahalaga sa kwento. Yung may lesson na may matututunan tayo. Yes. Yung sa iba't ibang reality na nangyayari sa ating buhay. So yun nga guys, no. Ikukwento ko sa inyo yung aking pag-audition noong netong nakaraan lang araw. So February 7, 6 ng gabi. Yon. Pero alam nyo guys to, kasi dito ako sa Manggap ngayon, so ang ano niya pa is sa Salmiya, sa Old Sock malapit. So yun na nga guys, no. Ang Cinematic Kuwait, etong Cinematic Kuwait, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na extension ng T-Bon, yun naghahanap sila ng artist na talagang dun tatambay sa Cinematic Kuwait at yun ang magiging pioneer. So yun na nga, dumako na tayo sa audition. Nag-audition po kami is 25 kami. So, yon. Ang unang audition guys ay yung magpapakilala kayo, screening kumbaga. Yes. Alam nyo guys, yung isi-share ko lang sa inyo guys, no? Kasi talaga ang aking talent o ang aking passion, yung aking gusto sa buhay is gusto ko talaga maging artista. Oo. Gusto ko maging artist, pasukin ang mundo ng entertainment. So, alam nyo, nung nasa Pinas pa lang ako, nag-e-extra na talaga ako. Oo, lagi ako nag-e-extra, kahit ano lang, yung extra lang, kahit extra lang. So, yon after ng work ko, nag-e-extra ako kasi may mga kakilala ko na mga talent coordinator. So, yon. Tapos, at the same time, pag may nalalaman ako ng mga audition dyan sa PICC, sa Sport Complex sa Pasay. Ayun, dyan, lalo na sa Cinemalaya, yun, ilang beses ako dyan, siguro mga 4 na beses every year. Oo, kasi isang beses lang yata silang patawag. Tapos alam nyo ba, yung mga kagrupo ko, mga artista, ayun, alam nyo silang mga artista, yung mga sikat na yan, yung may mga pangalan na yan. Actually, hindi pa sila masyadong sikat or yung kinang na kinang. Kilala lang. So, pag nagpaano ang ano to? Basta yun yung Sinimalaya,
dyan sa sport complex sa Pasay, no, na yung mga artista na yun nakapila din sa mga aspiring na mga bago o nangangarap katulad ko. Kung nakapila din sila. Wala silang VIP. Yes, hindi sila VIP kahit na artista ka na, pumila ka dyan. Oo. So yon, tapos pag may mga workshop, umaattend ako. At yung mga production, nag-audition talaga ako. Kahit saang lugar talaga, kahit malayo yan. Kasi nakatira ako sa San Juan, Metro Manila dati. So, yun nga ang nangyari. Punta ako ng punta kahit pagod ako. Kasi alam nyo guys, no, kapag passion mo talaga, is kahit gaano kahirap, kahit gaano ka komplikado, banggain mo na ang banggain lahat. Mangyayari yun. Pupuntahan mo yun. Ganun yun eh. Kayo na nanonood kayo ngayon, alam ko makaka-relate kayo kasi alam nyo kahit gano'ng kahirap siya, basta passion nyo, talagang yung parang kang hinahatak na pag may nakita kang audition, Diyos ko, hindi ka na makatulog. Oo, pag nakita kang audition, nag-imagine ka na kung ano yung gagawin mo, kung ano yung itsura mo doon, yung pinapractice mo na sa isip mo, na ano ba ang mangyayari. Tapos, eto na nga, kukwento ko na, etong February 7, nakaraan. So, 25 kami, di ba? 25. Tapos, una, screening yon, pakilala ka. Tapos, kung meron silang papagawain sa'yo, yung, kunyari, kasi alam nyo guys, no, sa screening pa lang kasi, or unang appearance, magkakaroon na yan ng idea. Kahit sino naman tao, no, lalo na magaling tumingin. Yung, di ba, unang appearance mo, sa pagsasalita mo pa lang, sa kilos mo, lalo na ang mga tao na magagaling bumasa, makikilala na nila yun kung ano kung karapat ba, dapat ba to, kung mabait ba to, parang ganon. Yun nga, sa audition na yun, screening, at saka kung may mga task na pinapagawa, yun yung phase 1. Yes, 25 kami. So, after ng phase 1, dumako na po kami sa phase 2. Natira kami 16. Oo. So, yung 16 na yon, nag-audition na ulit, na ulit ng phase 2, doon na po sa acting. Yes. So, bubunot kayo doon sa bowl na yon na may number. Tapos, alam nyo, nakahilera yung mga judges dyan, yung mga jury. Yan, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagkuha niyo po sa akin, isa sa mga artist ng Cinematic Kuwait. Kasi talagang gustong-gusto ko talaga yung maging artist. Maging artista, yun. Gustong-gusto ko talaga na, kasi pangarap ko talaga, na umacting, na may inanong script, kasi never ko talaga naranasan yan. Sa pa-eme-eme ko lang paggawa ng video yan. Maraming salamat po sa inyo kasi alam niyo yung talaga yung nag-audition ako doon, Diyos ko. Yung parang pakiramdam na malakas naman yung loob ko, hindi naman ako masyadong kinakabahan, pero parang naging emotional talaga ako na parang feeling ko maiiyak ako na ewan kasi eto na lang yung pakiramdam kong alas ko eh. Dahil ang tagal-tagal ko nang ginagawa yung mga ganitong bagay, ang tagal-tagal ko nang nagaganto, parang sabi ko, please lang, mangyari na ang mangyari. Gusto ko nang makuha, parang ganon. Kaya lahat, yung emotion ko, parang naipit yung pagkatao ko, na speechless ako. So, lalo na na-speechless ako yung nakapasok ako ng top 2. Oo. So, shout out kay top 1, kay Miss Din. Hello. Ayun. So, yun na nga. At, nung phase 2 na, nag-acting-actingan kami. So, yun. Bubunot ka dun sa bowl ng mga number 1 to 25. So, pag nabunot mo yung, kunyari, number 10, is, i-acting mo yun. Nandun yung number 10, tapos yung sentence na yun, kunwari, andun ka sa restaurant, kasama mo ang jowa mo na galit, ano ang gagawin mo? So, yon, ikaw na
ikaw na yon, nakasama mo ang jowa. So, ang jowa mo is, halimbawa, kukuha doon ng mga artist, yung mga artist dyan sa Tibon, kukuha sila ng ng character as jowa mo. So, mag-acting kayo doon. And then, 10 seconds para sa pag-uusap kung ano yung mga eksena nyo. O, ganito, halimbawa, uy, magsasampalan tayo ha, tiisin mo lang. Parang ganon. Mamaya magagalit ka ha. Parang ganon. Ay, una, mahinahon, tapos sa bandang huli, magagalit ka. So, yun, 10 seconds lang yun. And then, sa pag-acting mo is 60 seconds yata yun. Oo. 60 seconds. Yun, magbabatuan kayo ng linya na kanya-kanya lang. Oo, bahala ka sa linya mo. Basta, doon ka lang mag-focus sa problema, sa sinabi ng judges, ng binigay na eksena, na scene. So, yun, ayan, yung natanggap ko is, makikipagbalikan ako sa jowa ko, kahit na marami akong pagkakamali. Yan yung parang sa pagkakatanda ko. Ganon. So, shout out kay Miss Rosa, no, na naging kapartner ko, talagang napakagaling. Alam nyo yun, medyo may kaba ako ng konti, siyempre, first time again dito sa Kuwait, kasi sa Pinas naman maano talaga din akong mga ganyang eksena ng mga batuhan. So yun, hindi ko masyadong pero naibigay ko naman yung emotion doon, kasi ang naano lang naman din kasi ng mga jury o mga judges is unang-una yung emotion mo, yung movements mo, and of course yung pag-adapt mo sa paligid. Yun. And of course, yung facial expression mo, yun yung pinaka-importante. Kaya kung ikaw man ay hangad mo maging artista, yun lang. Tandaan mo palagi, o manood ka sa mga YouTube, ganyan. Hindi lang kasi dapat yung nagsasalita ka lang, nag-acting ka lang. Kailangan meron ka ding facial expression, yung katawan, at saka yung galaw. O, galaw sa paligid, gagamitin mo, halimbawa, gagamitin mo tong bed na to, habang nag-acting ka, yan, nalaglag na. So, yun. So, alam nyo ba guys, out of 16, yung nag-announce na, nakuha ko ay, naging top 2 ako. Ito na nga guys, no, panoorin nyo itong top 2. Yan, panoorin nyo yan. Anong masasabi mo? Thank you po. Hindi ko ina-expect. Ang nag-stand out natin, number 2, top 2 is lalaki. Yung sa lalaki na yun, yung sa una, hindi ko trip yung mga sagot niya. Hindi ka sure. Pero kasi pag dumating na yung acting, nagbago yung pananaw ko sa kanya. Okay. Yan. Siya yung magiging Roderick Paulate. Mr. L. Proud naman ako. Iyak ka pa. Pautang ka na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kang umiyak. Welcome! Wow, congrats! Yun dyan sa moment na yan, ako, honestly, promise and tawag dito, sinusumpa ko sa itaas sa Panginoon. Never kong in-expect na makakapasok ko sa 16. Kasi nandun yung tensionado ko na feeling ko hindi ko naibigay. Hindi ko naibigay lahat. Tapos magagaling pa yung mga kasama ko. Tapos parang feeling ko ang lalakas nila. Hindi ko in-imagine yun na makakapasok ko sa top 16. Tapos ang mangyayari pala, magiging top 2 ako. Oo, kaya sabi ko, na-speechless ako. Yung si Rico nga pala no, sa yung nag-video na yan. Shoutout sa'yo, Brother Rico. Ayun, thank you very much no, kasi yan si Rico napakabait niya. Nag-video yan sa amin.
support din talaga yan. Yan yung mga tropa namin na tropa ko na ni Miss Aja. And of course, pagkatapos ng audition namin, ayun, nag-treat pa yan sa McDo. Ayan, shoutout sa iyo, Brother Rico. Thank you very much sa pinatreat mo. And then, yun na nga, kaya nagtago ako sa ano, kasi, totoo ba to? Parang ganun eh. Sabi ko, ano ba yan? Yung nag-a-announce na, nakaganto ko eh. Kasi alam nyo guys, ramdam ko yung, kung paano hindi makapasok. Ang sakit. Masakit yun. Yung alam kayo nakatago akong, ang sakit eh. Ayaw kong, parang gusto ko na lang magtago. Yung sobrang ano na ako, desperate na ako na kailangan makapasok na ako. Parang ganon. Tapos pag hindi pa ako nakapasok, parang, ano ba yung hindi ko, yung puso ko durog na durog ako. Tapos yun, abang nagtatawag, di ba nakaganto ko, nagtatago ako sa likod ni Rico. Siya yung nagbibideo sa akin. Kaya maraming salamat talaga. Tapos yun, naging top 2 po. Naging top 2 ko. Sabi ko, totoo ba to? Parang ganun. Kaya, first time in my life talaga na ganun. Masarap sa pakiramdam yung magkaroon ka ng achievement. Lalo na napabilang ka sa mga top. Kaya yun. Maraming salamat po sa Cinematic Kuwait at saka sa T-Bone, sa mga jury, mga organizer at sa lahat po ng mga bumubuo. Sa pamunuan po kay Sir Mike Narpiol. And of course, sa kanyang pong may bahay. Maraming salamat po. At saka sa lahat po ng mga T-Bone artists all over the Philippines. And of course, sa buong mundo. Yan. Kasi ang T-Bone production po ay talagang malawak na. Oo. Kaya hindi ako magtataka dyan na balang araw magiging ABS-CBN yan. At saka o magiging GMA. Kasi lalaki ang T-Bone production worldwide. So, baka magkaroon na yan ng malaking studio at malaking building katulad ng GMA, ganyan. Ayan, kaya nagpapasalamat ako nakuha ako sa T-Bone Production. Ayun guys, kaya sa lahat ng mga nangangarap na maging artist o kung ano man pangarap mo sa buhay, kung ano man yung minimithi mo, ninanais mo na abutin, pero nandun sa kabilang banda, lagi kang nag-failed, lagi kang bumabagsak. Though hindi ko man sinasabi na nandito na ako sa final, pero nandito na ako sa linya ko. Alam niyo yon? Nandito na ako sa pangarap ko. Nandito na ako sa linya. So, hindi ko man sinasabi na nandito na ako, nasa taas na ako ng bonggang-bongga, pero nandito na ako sa linya. So, ang kailangan ko lang din is maging consistent, magpursige palalo, maghirap, at saka magsikap para maabot palalo yun. So, yun nga guys, no? Kayong lahat, o sa lahat ng mga nanonood ngayon, magpatuloy lang kayo. Lahat tayo normal na nag-fail sa buhay. Maraming kabiguan, maraming mga pagsubok, maraming mga obstacle, maraming mga nandiyan nakapalibot, lalo na yung mga taong laging tayong pinagtatawanan. Lagi tayong kinukutya. Lagi tayong sinasabihan ng mga ayan na naman siya, paulit-ulit na naman. Wala din yan. Mga ganyan. Oo. Lalo na sa ating pamilya. Yes. Alam nyo, unang-una, ang magja-judge yan, ang pamilya mo pa. 'Di ba? Aminin nyo man o hindi, totoo yan. Sila pa yung tatawa sa inyo. Pagtatawanan kayo. Kaya, alam nyo yun, marami man taong iwan kayo, marami man mga taong pagtawanan kayo, kutyain kayo, sabihan kayo ng paulit-ulit na lang yun, wala naman nangyayari. Guys, be strong, huwag kang bibitaw, magpatuloy ka lang. Huwag mo silang pakinggan, ang pakinggan mo, ang puso mo. Yes, at ang isip mo. Kasi walang ibang magkokontrol kundi ikaw lang yan. So kung makikinig ka dito, at hindi dito sa puso mo, so ang mangyayari is makikinig ka sa kanila,
So, hindi ka makakagalaw. Ang lagi mo na lang susundin yung mga sinasabi nila. So, hindi ka mag-grow, walang mangyayari sa'yo, at wala kang mapapala. So, ang ginagawa ko kasi, alam niyo yan, sinasabi ng mga pamilya ko, ganyan, paulit-ulit, tawa-tawa pa sila, ganyan. O yung mga ibang kaibigan mo, mga kaibigan ko, yan, tawa-tawa pa yun sila, ganyan. Alam nyo guys, no, kahit hindi, alam nyo, hindi ko naman alam kung sino-sino yung mga tumatawa. Siyempre, malalaman mo yun dahil nararamdaman mo yun. Oo. So, yung iba mawawala yung tiwala sa'yo. Keep going lang. Huwag kayong maniwala sa kanila. Dahil sarili nyo yan, isip nyo yan, katawan mo yan, magpatuloy ka lang. As long na wala kang tinatapakang tao, magpatuloy ka lang, huwag mong pakapapakinggan yung mga sasabihin ng ibang tao dahil someday, alam nyo, hindi naman nila alam kung ano yung nasa isip natin, hindi nila alam kung ano yung nasa puso natin. Normal yan sa tao yung dakdak ng dakdak. Oo. Pero ikaw, sa sarili mo ngayon na nanonood ka ngayon, keep going lang. Alam nyo, mas maganda, mas maraming failure sa buhay. Mas maganda, marami kang nararanasang mga pigati. Mas maganda, mas marami kang nararanasang mga pagsubok sa buhay. Alam nyo kung bakit? Kasi yan yung nagbibigay tibay sa inyong sarili. Nagbibigay ng lakas, minumotivate ka, dahil yan yung magiging langis mo para magpatuloy ka na umandar. Oo. At eto yung huhulma sa'yo sa darating na tamang panahon. Alam nyo, lahat ng mga milyonaryo, lahat ng mga matagumpay, bakit? Sila ba? Dumaan ba yan sa isang failure lang? Sa isang pag-take lang? Successful na? Hindi. Lahat yan dumaan sa maraming pagsubok, maraming failed sa buhay. Oo. Yung mga naging milyonaryo yan, hindi yan naging milyonaryo na isang beses lang nag-take. Hundreds of failures sa kanilang buhay. Siyempre, as long na nag-fail ka, as long na nagsasuccessful ka. Kasi pag nag-fail ka, marami kang natututunan, marami kang lesson na natatanggap, marami kang nadidiscover. At yun, yung mga kaalaman na yun, naiipon mo yun para sa susunod na pag-take mo is mapagtagumpayan mo na. At siyempre, yun yung magiging kalakasan mo. Kaya kung ano man yung naririnig mo, kung ano man yung naririnig mo na pinagtatawanan ka ng ibang tao, lalo na yung pamilya mo, huwag kang makinig sa kanila. Sa puso mo at sa isip mo lang ikaw. At magpatuloy ka lang, huwag kang susuko sa buhay. Abutin mo yung pangarap mo at huwag kang papadala sa kanila. Minsan lang tayo mabuhay, guys. Go lang. Huwag mo silang intindihin. Sarili mong intindihin mo. Magpatuloy ka lang kahit anong naririnig mo. Magpatuloy ka lang maglakad. At ayun, makukuha mo din ang tagumpay. Kaya nga sinasabi sa isang salita, habang buhay may pag-asa, huwag kang titigil. Ang umaayaw ay talo. Ang nagpapatuloy ang nagwawagi. Basta yun na yun. Sana maintindihan nyo po. Maraming salamat guys, no? Mag-iingat kayo at siyempre, maraming salamat po sa lahat po ng mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, mga batchmate ko. Yon. Thank you sa aking Facebook friends na sumusuport sa akin, no? Maraming salamat sa inyo kasi isa din kayo sa nagmo-motivate sa akin at siyempre kayo din yung ginagawa kong inspirasyon. Maraming salamat po at sana po suportahan niyo po ako sa susunod na unang film ko next week. So abangan niyo po yon kung ano po yung magiging role ko at ano yung mga eksena na gagawin ko. Again, maraming salamat po sa T-Bone Production and of course sa Cinematic Kuwait. Ayan po. Ako po ay magpapaalam na maraming salamat po sa inyo. Goodbye. Ito po si EL. Mag-ingat kayo palagi. And God bless sa inyong lahat.
Listen carefully, EL. And Timuratis, listen carefully. Number 10, makikipagbalikan ka sa ex mo kahit alam mo na malaki ang ginawa mong kasalanan. Okay. Ulitin ko, makikipagbalikan ka sa ex mo kahit alam mo na malaki ang ginawa mong kasalanan. Okay. Go, 10 Rosa. seconds. Rosa and EL. Ano kayo susumama? 10 seconds. Ano susumama? Time's up. Ready? Lights, camera, action. Anong ginagawa mo dito? Baka naman pwede mo kong bigyan ng pagkakataon na makausap ka. Wala na eh. Sinayang mo na yung huling pagkakataon na binigay ko sa'yo noon. Rosa, mahal Parang kita. mukha mong magpakita ulit ngayon. Mahal kita, Rosa. Ayaw Hindi ko ako ka mawala. naniniwala. Hindi ako naniniwala. Paano mo masasabing mahal mo ako kung iniwan mo ako ng sa ere? Alam mo, hindi mo ako naiintindihan eh. Inintindi kita! Alam mo, pagod na pagod ako kasi ang dami kong ginagawa sa bahay. Ako din naman eh! Marami akong responsibilidad, Mas Rosa. marami akong responsibilidad kaysa sa'yo. Ako lahat. Ako lang Ano? ako ang nagtatrabaho. Ano bang ginagawa mo? Alam mo, nakikiusap ako sa'yo. Sana naman maintindihan mo ako. Mahal naman kita. Mahal naman kita. Hindi na kita mahal! Sobrang pagod na ako sa'yo. Alam mo ba? Cut.